May mga bagay na po siyang dumarating kahit hindi mo hilingin. Mga hindi inaasahang dilubyo sa'yo'y gigising. Pinukaw ng katotohanan, tulog na pusong walang muwang. Nang dahil sa halimaw, puso'y namulat sa pagmamahal. Ako nga pala si Andrea, isang OFW sa UAE. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang karanasan ni Lola Anita noong nabubuhay pa siya. Lagi niya itong ikinukwento sa amin ng mga bata pa kami. Lagi itong ginagawang panakot sa mga pasilit kapag ayaw sumunod sa mga utos niya. Bata pa lang si Lola Anita at Lolo Arman noong naranasan nila ito. Para mas lalo po ninyong maunawaan, isasalaysay ko ang kwento sa point of view ng aking lola. Ako si Anita. Ikukwento ko sa inyo ang isa sa mga karanasang hindi ko akalaing mangyayari sa amin ng lalaking napangasawa ko. Tawagin na lang natin siya sa panghalang Armando. Noong mga panahong bata pa kami at nagsisimula pa lang sa aming buhay may asawa. Medyo kakatuwa ang kwento ko dahil iba-iba talaga ang proseso ng pag-aasawa noon kaysa ngayon. Kadalasan, ang matatanda ang pumipili ng mapapangasawa ng kani-kanilang mga anak tulad na lamang ng nangyari sa amin ng asawa kong si Armando. Bata pa lang kasi kami ay nagkasundo na ang aming mga magulang na kami ang ipagkatuluyan balang araw kapag dumating na kami sa tamang edad. Hindi rin naman ako makatanggi sa tatay ko dahil ginagalang siya sa aming lugar. Isa kasi siyang kabesa de barangay o kapitan del barrio noong mga panahong iyon. At matalik nitong kaibigan ang pamilya ni Armando. Kaya noong tumungtong na sa edad na 18 si Armando, ipinakasal na kami. Ayaw ko sana dahil 16 pa lang ako o 16 pa lamang ako at kakamulat pa lang ng aking kamalayan sa iba't ibang mga bagay pero wala rin akong nagawa. Bata pa lang kami, hindi na talaga kami magkasundo ni Armando. Palagi kasi niya akong inaasar mula nung elementarya hanggang sekundarya. Lagi kaming magkaklase dahil hindi naman masyadong marami ang seksyon ng mga paaralan sa lugar namin. Kaya noong nagkasama kami, walang araw na hindi kami nag-aaway. Nakabukod kami ni Armando para umano matuto kami sa buhay. Nagtatrabaho siya sa koprahan ni Mang Mario sa kabilang bayan at ginagabi na sa pag-uwi. Minsan, lasing din ito o amoy tuba. Ang tuba ay isang uri ng inuming mula sa nyug na usong-uso sa mga probinsya. Magpahanggang ngayon ay marami pa rin ang tumatangkilik sa inuming ito. Kahit paano ay hindi naman ito pabaya dahil naglalaan naman ito ng pangangailangan ko kapag nagdedilihensya. Ako naman ay gumagawa ng walis tingting para ibenta sa bayan. Minsan kapag walang ulam, nangunguha na lang ako ng kamote, saging at kamoteng kahoy. Isang hapon, nagpaalam si Armando para umano makipag-inuman sa kumpare niyang si Elias na nasa kabilang ilog ang bahay. Nita, pupunta ako kina paring Elias. Makikipag-inuman. Huwag mo na akong hintayin at baka umagahin ako ng uwi. Matabang nitong sabi. Wala naman akong pakialam kung umagahin ka ng uwi. Buti nga at wala akong makakasamang magulo rito sa bahay. Dugtong ko sa sinabi niya. Tuluyan na nga siyang umalis. Siguro ay mag-aalas 5 na ng hapon nang siya umalis. Nagsiga muna ako ng mga dahon sa labas ng bahay. Maya-maya, nakarinig ako ng tunog ng wakwak. Hindi naman ako natakot dahil maliwanag naman. Pero bakit kaya may tunog ng uwak? Mag-iisang taon na kaming nakatira dito. Noon ko lang iyon naranasan. Binaliwala ko na lang iyon at pumasok na sa loob. Nagluto na lang ako ng hapunan ko. Siguro mga alas 9 na ng gabi at patulog na sana ako nang makarinig na naman ako
ng tunog ng wakwak at parang may lumilipad na paikot sa bahay namin. Sa puntong iyon, kinilabutan talaga ako dahil sumabay rin sa simoy ng hangin ang kung anong masangsang na amoy. Naramdaman ko na lamang na yumugyog ang haligi ng kwarto kung saan kami natutulog. Nakarinig rin ako ng parang may naghuhukay sa bubong. Kinukutkot ang nipa naming bubungan. Kukuha na sana ako ng itak sa kusina nang biglang, "Nita! Nita! Buksan mo ang pinto! Narito ako!" Sigaw ni Armando mula sa labas. Agad-agad ko namang sinilip sa may siwang ng bintana kung talaga bang asawa ko ang naririnig ko. Nang masiguro kong siya nga iyon, agad ko siyang pinagbuksan. "Mabuti naman at nakauwi ka na. Akala ko kasi uumagahin ka." Sa sobrang takot ko, napayakap pa ako sa kanya. Nagulat naman ito sa ginawa ko. "Aba, lasing lang ba ako? O ano't napayakap ka ata sa akin?" Anito, kanina kasi may narinig akong wakwak sa labas. Tapos, may nagkukutkot sa bubungan natin. Kaya natakot ako. Paliwanag ko sa kanya habang inihahanda ang higaan namin. "Alam mo, itulog mo na lang yan. Wala yon. Pusa lang siguro. Sino naman ang taong pupunta rito sa bahay natin ng ganitong oras? Napakalayo nito sa ibang mga bahay. Malayo ang pagitan ng mga bahay rito sa amin. Nang sumunod na mga gabi, ganoon pa rin. May tunog ng wakwak kapag sumasapit na ang ikasyam. Tapos may nagkukutkot sa taas ng bubong. Mukhang naniwala na rin si Mando dahil pati na rin siya ay narinig ang mga huni. May mga gabi pa nga na kapag umuuwing lasing ang asawa ko, naaabutan nitong nakatambay ang isang malaking itim na aso sa harap ng gate naming kawayan. At inangilan pa nga siya nito. Kaya pumulot ito ng bato at nang akmang babatohin na niya ay agad nagtatakbo. Siguro nga 2 buwan na rin nang hindi nagparamdam ang wakwak at aso sa bahay namin. Namalayan ko na lang na 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Isang araw, habang nasa kuprahan ng asawa ko, pumasyal ako sa isang kilalang hilot sa bayo namin na si Aling Esang. 2 buwan ka na kamong hindi dinaratnan. Baka naman buntis ka, iha. Sinuri ako ni Aling Esang. Pinalusuhan niya ako at isinagawa ang ilan pang pagsusuri at nakumpirma nitong buntis ako. Natuwa naman ako dahil magkakaanak na kami ni Armando. Kinagabihan, ipinaalam ko ito sa kanya. "Mando, buntis ako. Magkakaanak na tayo." Hindi ko alam pero nakita ko sa kanyang mga mata na tila hindi siya natutuwa. "Talaga? Mabuti yan. Magkakaapo na sila, nanay." Sabi lang nito. Saka lumabas ng bahay. Hindi ito umuwi ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw. Sobrang dalang na kaming nag-uusap. Hindi na kami nagsisigawan sa bahay. Subalit malimit na siyang umuwi. Siguro hindi pa siya handang maging ama. Kaya ganoon. Mga bata pa naman kasi kami noon. Hanggang sa umabot na sa 5 buwan ang tiyan ko. Sumapit ang gabing hindi ko inaasahan na muntik nang pumatay sa amin ng anak na dinadala ko. Malalim na ang gabi noon nang maalimpungatan ako. Wala naman kasi si Mando. Nakipag-inuman na naman. Narinig ko na parang may nagpupumilit tanggalin ang kadena ng pinto ng bahay namin. Nang tignan ko, may mabalahibong kamay na pilit binubuksan ang pinto. Napasigaw ako at humingi ng tulong. Kinuha ko yung itak na nakasabit sa dingding. Nabuksan na ng masamang nilalang ang pinto at pumasok na sa sala ang nasabing mabalahibong halimaw na may mahahabang kuko. Itim na itim ang balat at namumula ang mga mata. Agad niya akong dinambahan. Natumba kami sa sahig. Hawak-hawak ko ang itak noon, kaya nataga ko siya sa tagiliran. Pinagkakalmot ako ng halimaw sa mukha. Hindi naman ako tumigil sa kakapalag. Bahala na,
Basta makaligtas lang kami ng anak na dinadala ko. May narinig akong mga yabag na mabilis na tumatakbo papalapit. Napaaray na lang ako dahil kinagat ng halimaw ang braso ko. Doon nanlabo ang paningin ko. Nagising na lamang ako sa liwanag ng sikat ng araw. Nakita ko na nasa tabi ko na si Mando. Kumusta ang pakiramdam mo, Nita? Sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, umupo ako at pinaghahampas siya. Kahit hindi pa bumabalik ang lakas ko, walang hiya ka. Umuwi ka pang hayop ka. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin kagabi? Muntik na kaming mapahamak ng anak mo. Palibhasa kasi puro kaalak. Inawat niya ako at pinahiga. Huminahon ka nga. Malaki ang sugat mo sa braso. Baka bumuka. Tsaka nakabalik naman ako ah. Huwag kang mag-alala. Naitaboy ko na ang aswang na umatake sa'yo. Malaking pinsala sa kanya ang taga na tinamo niya sa tagiliran. Hinahanap na yon ng mga kaibigan ko. Napahagulgol na lamang ako sa inis sa asawa ko noon. Patuloy ko pa rin siyang pinaghahampas. Niyakap naman ako nito, tsaka humingi ng tawad. Nangako siya na hindi na niya ako muling iiwan. Labis daw ang kalasingan niya noong gabing iyon, kaya inihatid na lamang ng mga kumpare niya. Narinig daw nilang sumigaw ako, kaya agad-agad silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ko. Naabutan nga nilang kinagat ng aswang ang braso ko. Kumuha raw ng putol na sanga yung isang kaibigan niya. Kinuha naman ni Mando ang itak na hawak ko kanina. Aambangan na sana niya ang halimaw ng taga, pero nakatakbo raw ito at hindi na nila nahabol pa. Mula noon, natutunan na namin ni Mando na mahalin ang isa't isa. Naisilang ko ang aming malusog na panganay na lalaki.